suportahan. Nakita nyo naman ho ang nagawa niya nung siya ay presidente. Naging selfless siya, hindi niya inintindi yung sarili niya, hindi niya nga inintindi ang pamilya niya. Ang lahat ginawa niya para sa bayan, para sa Pilipino. So, paulit-ulit niyang sinasabi, mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang Pilipino. Wala na kayo, yan ang sinabi ko noon nung before siya tumakbo, hindi niyo ma-question ang patriotism ng tao na yan. So, kayo nandyan sa Canada, hiling ko ulit muli sa inyo, dasal, dasal at dasal. Maraming dasal. Maraming salamat. Yes. Okay, hi also to the supporters of President Duterte in Toronto, Canada. Maraming salamat sa inyo. God bless you, mabuhay kayo, and ayun, sana magkita-kita tayo lahat. Thank you. Hey, isang malakas na palapak! Yes! So, ibibigay ko Duterte! 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 Okay, so bigay ko ang pagkakataon kay Brother Bent Hoben, mga kapatid, para po sa karagdagang mga impormasyon. Isang mainit na magandang gabi sa inyong lahat. Sa ating mga kababayan na nanonood live sa Facebook ngayon, sa YouTube, magandang gabi, magandang umaga po sa bansang Pilipinas. At sa mga sa ibang sulok ng mundo, magandang hapon. At saka ito ay isang magandang pagkataon na kung tayo ay nakilahok, nagtipon-tipon tayo ngayong gabi dito sa Toronto, Canada para itaguyod natin yung good governance na gustong rating ng ating mga kandidato na kung sila ay manalo ay makapagbigay ito ng magandang resulta sa ating bansang Pilipinas. May statement dito si Ka Eric na ginawa kasi nung dumating siya dito, ang mga miyembro ng mga makaliwa, mga CCP, NPA, NDF, hindi lang siya. Kahit yung ibang mga kasama natin, kahit si Pastor Kibuloy, ay gumagawa ng mga hakbang na kung saan gusto nila lupigin ang ating magandang intention para pagandahin yung pamalakad ng ating bansang Pilipinas. Pati si Tatay Digong ay ginawa din nila ng masusing plano na kung saan sila ay nakipag-collaborate sa Philippine government, lalo na kay Bongbong Marcos, para dalhin si Tatay Digong sa The Hague. In fact, sa attestation ni Ka Eric, si Attorney Conde, na representative ng ICC, ay positive niya na sinasabi na kasama siya sa CCP, NPA, NDF. So this is a collaboration. Ang pagdala kay Tatay Digong sa The Hague is a collaboration between Marcos administration at CCP, NPA, NDF. Ang public statement ito ni Ka Eric, meron akong print out dito mamaya pagkatapos natin habang nagtipon-tipon tayo, nagpa-picture, yung lalo na mga leaders, paki-sign lang po kasi ito yung ating public condemnation na kung saan gusto nating ipadating sa CCP, NPA, NDF na tayong mga magandang doobin ay tumitindig sa sarili para labanan yung inyong mga masasamang layunin para sa pamilya natin. Speaking of good governance, ano ba yung pinaka-core ng good governance? Ang CCP, NPA, NDF, nagsasabi sila na gusto nilang palitan ang ating gobyerno kasi sila ang may, sabi nila sila ay may layunin na pagandahin yung pamamalakad ng Pilipinas kung maging under tayo sa CCP, NPA, NDF. Ang pamunuan ni Bongbong Marcos, gusto nilang panalunin ang kanilang mga alyansa ng magbubudol. Kasi sabi nila, sila ang baguhin, bagong Pilipinas.
itaguyod ang good governance. Ang PDP Laban ay meron din layunin na para pagandahin yung ating bansang Pilipinas. So isipin natin, ano ang pinaka-core, ano ang pinaka-basis natin sa sarili natin? Bakit botohin natin straight ang PDP Laban? Bakit hindi natin botohin yung alyansa ni Bongbong Marcos? Bakit paglabanan natin yung CCP and NPA-NDF? Kasi nakalagay sa Biblia kung anong sinasabi mo. The fruit, anything you say, the fruit of the Spirit, kung anong resulta ng sinasabi mo kanyang layunin, ay makikita kung ano yung fruit ng spirits mo. Ang CCP, NPA, NDF, for 50 years, na ginagawa nila ng pagsusupil. Ang tatay ko, 14 years old pa na ako, namatay dahil sa CCP, NPA, NDF. Wala akong tatay. Lumaki ako na nagtatanong, bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari ito sa pamilya namin? Ang nanay ko ay gumawa ng paraan para matuloy yung aming pamumuhay. Nagtrabaho siya 24 hours a day. Meron kaming farm sa Barangay Katipunan, Tapas Kapis. Shout out sa taga Tapas Kapis na nanonood ngayon sa Facebook saka sa YouTube. So, nagtanong ko sa sarili ko, bakit nangyayari ito? So, I try to seek answers. I try to know bakit ito nangyayari ito. So, during the course of my sa buhay natin, na pag tampi-tampi ko na ang good governance, dapat ito ay makabenepisyo sa ating pamilya, na kung saan ako ay nabilong, kung saan kayo ay nabilong. So the fruit of the spirits, anong fruit of the spirit? Ang CCP, NPA, NDF ay hindi nila kinikilala yung basic structure ng pamilya natin. Kasi sinisira nila ito. Kaya ang mensahe ko sa CCP, NPA, NDF, hindi kayo magsasucceed kasi ang sinisira niyo ang pamilya na kung saan dyan tayo nanggaling. The first governance na nangyari sa buong mundo ay nangyari sa the Garden of Eden. Noong yung sanlibutan ng mga tao. Nandiyan yung nangyari yung first governance, nagkaroon ng population explosion, nag-iba-iba tayo, nagkanya-kanya tayo sa ibang bansa. So, nagkaroon tayo ng good governance. So, the basis of good governance should came from our family. Na kung saan ka nanggaling, saan ako nanggaling, saan si Brad Nandi nanggaling. So, dapat nandyan yan sa ating sarili. Diyan mag-start yung good governance. So, pag binigyan ka ng pagkataon na lumabas, saka in a bigger perspective, na mamuno ka sa isang organisasyon, mamuno ka sa isang bansa, kung ano ang outbringing mo, kung ano yung pinapalaki sa iyo ng magulang mo, kung ano yung mga habits mo, dadalhin mo yan sa pamumuno sa isang bansa. Tingnan mo si Bongbong Marcos. Pinalaki siya ng tatay niya, si Marcos Sr., na basagulero, happy-go-lucky, according kay Senator Nico Cositeng, nakita niya na nagtitake ng illegal drugs, nagsashabu siya. Wala siyang malasakit sa mga mahihirap. Wala siyang empathy sa mga mahirap. Tingnan mo yan yung ginagawa niya. Kaya, naging president siya, binigyan siya ng pagkataon ng taong Pilipino na mamuno. Ano ang ginawa niya? Prinotektahan niya ang mga drug lords kasi doon siya kumukuha ng kanyang supply ng kanyang shabu. So, ito yung video ni Bongbong Marcos. Ito ay pinakita sa House of Representatives. Ito ay nag-circulate na sa buong mundo. Milyong Pilipino na ang nakakita nito. May nagtanong sa akin na to the fellow Canadians, why are we doing this? So I have to speak English because I have to say to the to the world, even to President Trump, even to our Prime Minister who was just elected, Mark Carney, that the Philippines has a president who is accused of using illegal drugs, which is cocaine. This picture, this video has been circulated, and they say that this is AI
Pero, ito binigay, they gave it to Binibining Maharlika, and Maharlika was able to submit it for authentication, video authentication. Two organizations or two agencies have authenticated this video that the President of the Philippines is taking illegal substance, which is cocaine. So, we are showing this to the Canadian government, even to the U.S. government, that you are feeling, if it so happens that you have a state visit or whatsoever, think of it, that the Philippines is being run by the president who is nagtitake ng illegal substance with shabu. So, if you are a person na kung saan you lead a country, you are leading the Filipino people sa maruming pamumuno. Kaya we are joining the whole of the Filipino, even in the U.S. There is a big clamor now na we are calling for the resignation of Bongbong Marcos. Dito sa Canada, ang Prime Minister, the former Prime Minister, si Justin Trudeau, because of his irresponsible leadership, bad decisions, he was forced down to step down by his own party members. He was pressured to step down. It's in the news. That's why we have a snap election and we have another election. So we, the Filipino people, have also the right to ask for the resignation of Bongbong Marcos. You do not deserve to continue the leadership. Kasi you are destroying the individual Filipino family na kung saan ako ay nabilong. Si Ate Terry, kuminsan sumasama ang loob ko kasi may mga kamag-anak ako na nandun sa Pilipinas na nanirahan. Kayo, meron kayong mga kamag-anak doon na nanirahan. Yung may mga pamilya kanyo, mga mahal kayo sa buhay. Ang pamilya ninyo ay unti-unting nasisira, naghihirap because of the bad policy na pinapatupad ng ating presidente na who is under the influence of illegal drugs. So, as a parting words, I'll be reading this condemnation letter na, about the CCP-NPA. I'll be circulating this later and you will please sign. Solidarity statement of Filipinos in Canada in defense of Jeffrey K. Eric Celis against the attacks of CCP, NPA, NDF, and the front organizations. I-shortcut ko lang. To our dear compatriots, fellow Filipinos, and esteemed allies in Canada, we, the vibrant Filipino community residing in Canada, unite our voices and hearts in a powerful expression of solidarity to defend and support Ka Eric against the vicious attack of the previous organization, the notorious CCP, NPA, NDF, and their front organization. As a former cadre of the Communist Party of the Philippines, the New People's Army, and the National Democratic Front, Ka Eric recent public statement, as well as the action and criticisms against him, have highlighted the urgent necessity of our community to confront the multifaceted threats to posed by these communist terrorist organizations and their affiliated front groups. Ka Eric's narrative is not just one man's journey. It is emblematic to the broader struggle of truth, justice, and accountability of the Filipino, which is being given representation and symbolism by the persona of Jeffrey Celis. His advocacy. We wholeheartedly stand with Ka Eric in his courageous decision to substantially expose the intricate and often hidden activities and ideologies of the CCP, NPA, NDF, oftentimes using the front organization and party list group. So, may mga front organizations sa mga CCP, NPA, NDF. So, yung tinatawag nila yung Makabayan Black, yung grupo ni Frank Castro, na as sinabi ni Ka Eric na they're using the government funds to influence yung mga bata natin, mga
mga ano natin para magsumama sa kanila, and in the long run, they destroy families. So, I'll go to the next page. Let us unmask the front organizations. Front organizations affiliated with the CCP, NPA, NDF like Bayan Canada and its affiliate often disguise themselves as legitimate entities advocating for human rights, social justice, and peace, and even dubious misrepresentation themselves as social activists. So let us raise our voices in a unified chorus against the CCP, NPA, NDF, and their incestuous front organizations such as Bayan Canada and others. Together, we can forge a future where our communities thrive in an environment of real justice, freedom, and mutual respect. In solidarity, we commit and affirm, we the Filipinos in Canada. So I will circulate this later para mag-sign kayo, lalo na yung mga leaders. And bakit tayo kailangan natin iboto straight yung PDP Laban? Si Tatay Digong, bago siya tumakbong presidente, ang PDP Laban ang nag-convince sa kanya na tumakbo under the banner of federalism. So, si Tatay Digong at the time ay hindi pa siya fully decided to run. Ang PDP Laban, nalaman ko to during our Zoom meeting with the PDP Laban hierarchy together si Ate Meli, na yan ang nangyari. They conduct a nationwide survey na patatakbuhin si Tatay Digong under sa federalism na advocacy. So in short, nanalo si Tatay Digong dahil gusto niya palitan ang ating system of government ng federalism. Dito sa Canada, we are run under the federal system of Canada, under a system of government. In my advocacy, sinabi ko na federalism is just like running a family. Bakit sinabi ko? Because it's a God-given system of government. Even sa time ng 12 disciples, the 12 tribes of Israel, binigyan sila ng kapatan ng Panginoon na you manage its tribe. You gave them absolute authority to manage its tribe. Sa ating pamilya, so i-compare natin yan. May mga anak ko 3. Pag maliit na yan, alagaan mo yan. It's nature na alagaan yung mga anak natin. Pag lumaki na yan, darating yan sa maturity period na 14 or 19. There's a time na they have the tendency, they as a person, they have to split up or magbukod sila. Lalo na pag nagpamilya na sila. They have to separate. So they have to cut the umbilical cord from your parents. Even sa animals natin, sa mga sisiyo, pag maliit pa yan, alagaan mo ng maigi. Pag lumaki na yan, they let them go on their own. Kahit sa the symbol of eagle na si Inday Sara, pag maliit pa yung mga eagle, maliit, alagaan niya ng nanay. It's much possible, protektahan yan. Pero pag malaki na yan, you let them go and fly and soar in the sky and let them find their own food. In the same manner, sa system of government, the federalism, dito sa Canada, iba-ibang ating, sa Ontario province, we have our own set of rules. We manage our own. Walang pakialam yung Alberta. Alberta, they have their own. Kumbaga, in a family perspective, we already attained our maturity level na kung saan we try to be independent. Kasi pag ikontrolin mo yan ang mga anak mo na mayroon ng pamilya, magkaaway-away kayo. In the same thing sa governance, you don't control a province na ito yung gagawin nila, ito yung mga pondo nila. In the Philippines, yan ang nangyari, kinokontrol. Kaya, nagkaaway-away tayo kasi kontrolin ng national government ang IRA, hindi na ipadala sa Cebu, hindi na ipadala sa Mindanao. So, hindi maganda ang pamamahala kasi it violate the basic principles of good governance na wherein it should be based sa family setup. So having said that,
ang PDP laban, pag manalo ito sila lahat, ibabalik nila ang pagsulong ng totoong federalism na kung saan yan ang core God-given principle ng ating pamamahala. At isa pang punto na bakit kailangan natin na iboto straight ang PDP laban. Kasi a vote for PDP laban na manalo yung lahat ng mga kandidato is a vote for Inday Sara Duterte. Kasi gusto nila i-impeach si VP Sara. So, you vote for lahat ng mga kandidato ng PDP laban, saka yung ipanaw sambayanan si Ka Eric, kasi kinausap ko si Ka Eric, ang magagandang mga layi, mga gandang laws dito sa Canada, lalo na yung healthcare system natin, yung freedom of information na kung lahat ng mga government agency malalaman kung ano yung mga ginagawa nila, even sa mga resibo. Ito ay in-line natin sa layunin ni Pastor Kibuloy na zero corruption. Yes. So, pag manalo itong PDP laban natin, yung mga party list natin na kinukampanya, makipag-coordinate tayo sa kanila. Sabihin natin, ito yung mga laws, ito yung mga magandang laws na ginagawa dito sa Canada para i-implement natin yan sa Pilipinas dahan-dahan. Yes. It's a long process. That's why we need an information dissemination campaign on this, and you have to think for it that whatever we do, ang makabenepisyo yung pamilya na kung saan doon kayo nabilong, doon kayo nanggaling. Yes. One thing more, sa kay Amy, sa Comelec, si Amy Marcos, this is biblical. As if she is doing the Isaac and Cain story. Anong nangyari kay Isaac at saka Cain? Nag-away-away sila. In fact, nagkapatayan sila eh. Nangyari din ito kay Jacob and Esau. Magkapatid sila, nag-away-away sila. So, si Amy Marcos, para to prove ang kanyang sincerity, para hindi siya sabihan na ginagamit nila yung tayo ng mga Duterte na para ibotohin siya. To prove yung kanyang sincerity na she's just like doing a Cain and Abel or Jacob and Isaac, which is in a biblical perspective. Dapat sumama siya sa atin sa panawagan na mag-resign si Bongbong Marcos, yung kanyang kapatid. Kasi alam niya sa sarili niya nung maliit pa sila na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng illegal substance. Narinig ko to sa sabi ni Binibing Marika na meron silang personal conversation ni Amy Marcos. Sino ba nagpabili? Ng shabu, si Pebbles Talakera? So this information na nag-circulate lang within the small circle nila lumabas. And even though hindi inadmit ni Bongbong Marcos na ano siya, pero the evidence at saka yung mga personal testimonies ng mga tao na nakahulibuli nila, si Cathy Binag, nakita ni Cathy Binag na inalok pa siya ni Lisa Marcos. Do you want some? So, that's the message natin kay Amy Marcos. If you are sincere in your call, in your support sa kay VP Sara, sa kay Tatay Digong, join us to call your brother na mag-resign because you don't deserve to be the President of the Philippines. Maraming salamat po.